Nia ang nagunang tuning sa Ronda Brigada. GSCPO pakusgan ng operasyon, batok kolorum nga mga tricycle. Appointment ni Shandy Lido Pestaño, Isip City Administrator, gidibatihan na. Clearing operation batok, mga laray vendors, gipaboran sa mga motorista, apan mga apektadong vendors, di alma. Paghugmak sa yuta, nagitindugan sa kaposte sa Manansara Street, Barangay Dajangas North, Jensen, gikabalaka sa mga residente. Ug southwest monsoon ug localized thunderstorms padayong nakaapekto karon sa dakong bahin sa Mindanao. Sergeant mayong hapon, adlaw Miyerkules, Agosto 17, 2022, live. Gikan din sa Brigada News Center. Kami ang inyong mga kabrigada nga maghatag sa inyong mga balita. Dili lamang sa Soksergen, ingon man sa managlahing rehiyon. Kini ang Ronda Brigada. Pakuskan pa ang operasyon sa General Santos City Police Office kuna GSCPO ang lakang batok kolorum sa syudad. Kini mismo gibutyag sa Lapaw sa Traffic Enforcement Unit kuna TEU. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo Hana Perez. Usa sa nahimong problema sa transportasyon mao ang gataas nga ihap sa mga kolorum sa syudad sa Jensen. Mao nga may resulta kini sa lakang nga pakusgan pa ang operasyon sa pagpanita sa mga nasampit ug mga walay rehistro nga public utility vehicles kon PUV, partikular na tricycle sa Jensen. Matod ni Police Lieutenant Colonel Dominador Palgan Jr., ang labaw sa Traffic Enforcement Unit kon TEU mukabat sa 77 ka mga tricycle ang ilang nasita ning adlong Biyernes lamang. Walay mapakita nga dokumento o rehistro tricycle ang mga nasita nga driver. Gikan sa 77 nga nasita sa TEU, 55 niini ang namasahero nga walay prangkisa, unom ang walay driver's license, samtang unom sab ang nasita nga kalabot sa illegal attachment o narehistro nga single motor. Apan gibutangan og sidecar, pipila ka mga reklamo na matud pa ang nadawatan sa opisyal nga mas daghan na ang kolorum nga tricycle nga namasahero tandi sa mga prangkisa ug migastog dako aron lamang dili matawag nga kolorum. Apan sa nahinabing tricycle drivers sa usa ka dropping site sa Barangay Lagaw, aminado matud pa sila nga hangtod karon wala pa makabangon sa kalisod gikan sa nasinati ang pandemya. Mao nga nagpabilin gihapon sila nga walay prangkisa. Di pan ganato na mabasol kay dili man pud ko franchise, ma'am, koloro man pud ko. Pero sa tanahon lang nila ang sitwasyon, ma'am, nga nag-agi ta og pandemic ba pado kayo. Kunya kung gusto mi mosulod og franchise, sa dati pa man daw kuno ang pwede makapasok sa franchise. Kami mga bago man ni among mga unit. Unsa pay among kaunon kung kuhaan na mi nila og katungod nga mo biyahe. Ay panginabuhi man murag okay ra gyapon. Kay panginabuhian man nila kay ato po nang kuhaon sila murag luoy pud kayo. So tagaan lang unta nila mga arrangement ba. Okay kayo kung taga-franchise. Kay mao ginay mga handom sa mga driver nga naga-drive og private nga matagaan og franchise. Di po na inanaon nila, ma'am, kay buhay pa bihar na mo. Yun yung 5,000 nila, yun usap mo maiwan sa mong pamilya. Pantay-pantay lang ang laban lang po. Parang dili kayo bugat po kayo sa mga po mga driver. Kay sidecar mo na mong motor. Di po naman siltiyo. Kaya piki pa lang karon kapag pandemic pa. Yan, mura na kung sa mayor, ma'am, na kuhan lang diyan. Makapabihan na po. Hindi po may doon kayo sa mga inyo sa palengke po. Makasabot unta sa atong sitwasyon karon kami. Wala po gyud mi nakabangon, ma'am, sa gikan sa kalisod sa pandemya. Ang among mga motor wala pa. Sa tinud angko na muna nga dili pa mi kawid sidecar tungod sa kalisod. Ngadto mi LTO balibaran mi kay schedulon. Paskin sa smoke. Pilahan pa na muna. Panawagan nila karon
Sa karon nga panahon, amo untang ipaabot kay Mayor Lorili nga dili sa unta niya nga pa-operasyonan ng tanan mga pareha sa mga grill pit in town kay ang ato kag LTO ma'am sa tinuod lang mga suko pa na sila o magtapok may sa LTO. Nya karon pareha sa mga nga dili pa may website car ang uban gipang operasyonan pagyud maskin magpundo ka na sa daplin sa kalsada ma'am takpo na ka ng mga SPGs pagkakaroon mo na akong problema nga cruise among ipasaan sa karon nga panahon Dapat ano gyud mas may gyud ano na lang tanan kay musugod sila sa dili ma'am kanang ga biyahe nga ingon sila kanang dili franchise dili pa biyahon musugot kag sa dili ma'am mo biyahe gyud na kay unsaon na lang ilang pamilya or estudyante mukaon po na sila maningkamot gyud na ma'am bisan unsaon nila og padlong may pa i-priorities lang tanan Sa atong administrasyon karon, maunta ilang tagaan o gamayng pagtagad ang katong mga klorom ilang untang isyuhan og franchise para nga makatarong og biyahe sa kadalanan nga walay modakop. Bisan og dakopon nila magkawat-kawat yun na og biyahe kay mo may panginabuhi. Lantawan po nilang mga driver po na makulorom. Di po may pitason kanila po kayo. Tagaan po may isang mayor po. Di po kayo may pitason po nila. Kasi pamugas po na mo. Magkatag lang franchise ma'am tanan. Dili lang po di ikawan po. Pagkata bisa dito sa Quanti Parby. Tagaan pa man ko sa balungos. Pagkami ito ikawan. Kung kumplito mong motor dapat tagaan may lang franchise. Gikumpirma ni Palgan Jr. na misaka na sa 13,000 ang ihap sa mga tricycle nga na masahero sa Gensan. Sa ulahing dato sa Motorized Franchising Regulatory Board kon MTFRB, nakatala sila og kapin kulang 7,000 ka tricycle nga dunay prangkisa. Sa pagkakaroon, pagpanita pa lamang ang ilang gihimo sa mga nadakpan apan sa sunod nga higayon. Dili na kini magduha-duha pa nga i-impound ang mga tricycle nga kolorum. Gidebatehan na sa Sangguniang Panglungsod ilawom sa Committee on Appointment ang pagpili kang Shandy Liedo isip muling kuray sa posisyon nga pagka-City Administrator. Usa sa mga gituki sa Committee on Appointment ang kwalifikasyon ug ang kapasidad ni Liedo kung ang ngayon bagyod kini nga moangkon sa maong posisyon. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo, J. Mart Canlas. Karong mga panahona, dagok na kung ginaingon ang pagpangita og trabahante. Ug isip sa ka-employer, kinahanglan mangita og sakto, angayan ug kwalipikadong mga tawo nga motrabaho sa imong kumpanya. Sama pa sa giingon ni Bembem, tagiya sa usa ka automotive shop nga angay gayud nga naay kasinatian ug nahibal-an ang usa ka trabahante bahin sa iyang trabaho. Ako ginapangita sa number 1, may experience. Nakabalo mamaligay mga pisa. Kasi siyempre, pag entertain dire mga kuan ba ani kaning mga pisa sa sakyanan. Mao nang kailangan na mo sa isa ka empleyado kabalo jud sa mga about pisa. Para kung example na customer, at least maano nila, ma-entertain nila tarong. Kung unsa tong business, dapat ang imong mga trabahante kabalo jud sa silang unsa ilang gibaligya. Unsa ilang gibaligya giano niya sa mga tao sa customer kung unsa mong gipamaligya diri na mga items, pero halos may diri tanan mga pisa mga sasakyanan, mga oil, makina, napon may mga makina diri. Mao na kailangan ako na ingana sa mga trabahante. Number 1, kabalo jud sa mga piyesa kay diri kami among kuan diri mga pisa man jud sa sakyanan mao nang gusto nako ang ako ang mga trabahante kabalo jud sa mga pisa. Adlawng Lunes, Agosto 15, gituki sa konseho ilawom sa Committee on Appointment nga gipanguluhan ni Councilor Elizabeth Bagono ang aplikasyon ni Shandy Liedo Pistaño isip appointed city administrator sa syudad. Naisgutan sa komitiba ang iyang kwalifikasyon ug kapas nga mugunit sa maong posisyon. Gitanaw usab ang mga dokumento nga gipresentar ni Liedo. Subay sa atong balaod, dunay mga rekisitos ug kwalifikasyon ang kinahanglang matagbo aron mamahimong city administrator. Una, kinahanglan na tawo sa Pilipinas. Ikaduha, kinahanglan residente sa lokal nga panggamanan. Ikatulo, dunay good moral. Ikaupat, kinahanglan makaangkon og college degree. Ikalima, kinahanglan adunay civil service eligibility. Ug sa katapusan, kinahanglan ang mamahimong city administrator adunay saktong kasinatian sa trabaho nga dunay kalabutan sa pagdumala sa kapin 5 ka tuig. Sa pakiginabi kang Councilor Attorney Can Balyeque, nahimong questionable ang mga dokumento nga gipresenta ni Liedo. Sa nadiha ang non-submission sa iyang transcript of records kung TOR. Appeal dito sa nahimong questionable katong non-submission sa iyang TOR, transcript of records o uban pang dokumento
kay allegedly nag-graduate siya sa University of Makati from 2019 daw until 2022. Na AB Polosay nga nakuha niya dito, and then eventually nakagraduate siya. Motong equivalent na daw to sa 4-year degree course. Medyo nasabit dito kay wala pa man ma-forward to iyang KOR o katong document sa CHED to SO nga affirming nga nag-graduate din siya sa UMAC. Matod pa ni Attorney Baliake nga kinahanglan gayud mapakita ni Liedo ang mga kinahanglang dokumento aron makonsidera ang iyang aplikasyon. Sa pikas bahin, sumala ni Pistanyo, may request na siya sa University of Makati kun UMAC kung asa kini miskwela sa kopya sa iyang diploma o transcript of records. Apan, wala pa kini miabot. Miani kini og managlahing reaksyon gikan sa mga ordinaryong lumulupyo sa syudad. Nga niyang guniton ka ng buong LGU, Judge, sir. Okay naman po na may nga na nato na kinahanglan. Pero do her best na lang gid para make her qualified na lang. Kumbaga, ipakita na lang niya sa tao na kaya niya ang trabaho. Kailangan talaga siya. Kasi hindi mo siya madadaan sa shortcut. O kailangan mo talagang ng process para marating yung position na gusto mo. So, kailangan talaga kwalipikado siya at may experience. Kailangan talaga yun. Pero kung magbi-beginner ka lang naman, pwede naman bigyan ng chance yung mga wala namang experience para magkaroon sila ng experience. Tungod sa kalangay, nadesisyonan sa komitiba nga magpahigayon na lamang og recess og posibleng ipadayon ang maong hisgutanan sa umaabot nga semana. Sunod semana, ginalauman nga mutambong ang Civil Service Commission kon CSC aron nga i-validate ang eligibility ni Liedo. J. Canlas, Brigada News. Nagpahigayon og clearing operation sa mga personahe sa Jensen Public Market batong sa mga laray vendors, partikular na sa Kagampang Street ug Casquejo Street. Subay kini sa DILG Memorandum Circular Number 121. Pabor nini ang mga motorista nga kanunay maperwisyo sa trapiko apan ang mga apektadong vendors gialma. Ibrigada mo Eva Kaitum. Ang nagkaguot nga kalsada sa may Casquejo ug Kagampang tungod sa mga laray vendors. Karon, tawhay na. Human gipangsita na usab ang mga laray vendors nga sa mismong dalan nagapamaligya sa ilang mga tinda. Actually, may standing order ang among department head, ang atong bagong city administrator, no, si Ma'am Sandy Liedo, nga like in NCR, nag-clearing na sila before mag-open ang klase. So the semestro, pursuant to DILG Circular 121, road widening, clearing of obstruction, reactivate. Para makuha na to ang mga alleys, roads, nga walay mga obstruction. Ana lang. Apan ang clearing operations, gialmahan sa mga laray vendors. Tungod kay Agosto 18 pa daw ang ultimatum nga gihatag kanila. Lastig pa. Ang sabi sa amin, lahat ng vendors sa August 18, full clearing daw. Siyempre, 18 ba yun? Bukas pa yun dapat, di ba? Sabi ko nga sa mga kasama ko, lahat ng stock natin ngayon, kailangan ma-dispose kasi bukas 18, full clearing. Ang nangyari ngayon, ma'am, 17 pa lang, i-clearing na kami. Sayang naman yung mga stock namin na sobrang dami. Gulay pa naman, mga prutas. Pero wala ka harass, ma'am? Kung sa harass naman, ma'am, wala naman. Pero mayroon doon lalaki kanina, nakiusap kami na total, bukas pa talaga yung clearing nila. Ipagbigyan kami kahit sa tabi-tabi lang, kahit na pa konti-konti lang, talagang hindi kami binayagan. Gina-clearing daw ang kuan, clearing nila ang palengke. Mao da ang order. Naday order sa taas, nag-clearing daw sila. Apit lang ma'am. Kay murag na sila gabawal na. Ma'am, tagaan mig oras diri nga makalaray gid may kay kami bayan namin ginapay-eskwela ang mga bata. Nga wala pa mi kapalit mga gamit nila. Nakaroon pizza 22, klase na baya sa mga bata. Actually, naman may kuhan sa ilaha relocation site.
sa Alunan Laray. Tungod kay nagka-problema mi kay marag wala pa man to'y produgod nga kinahanglan namon sa mobility, diba? Nagka-problema atong syudad. Na kuan mi na atras ang among implementation, but definitely mag-implement gyud mi. Ani nga lugar? Kani kay agyanan man gyud ni sa tao, mapugos gyud mi og tanggal sa ila. No, kay naman sila relocation dito. So dito sila sa relocation, dili dire sa lugar nga bawal. Apan kung adunay mga vendors nga mialma, pabor ni ini ang mga motorista. Paglihok ni mo diri, mga kuan na, hayahay na. Wapo na hapsay na. Limpyo na, makaagi na. Tanan, kuan na, pagpingan dili para sa una glisod. Makaaway ka pa ang gatinda sa, di ba? Uber na sila sa, dapat limpyo gid. Apan sugyot sa ubana, angay nga hugtan sa hingpit ang panglimpyo Batok Laray vendors aron dili na kini magbalik-balik. Ipadayon na lang kay okay man gud siya limpyo siya, malimpyo ang iyang pagkain diri. Mabalik gyud po na sila taon-taon. Balik gyud po na ginabantayan naman adira ang mga LGU. Okay lang ba nang maglaray sila basta sa tama lang gud nga Maoy gitaganang relokasyon sa mga laray vendors. Apan kung magpagahi ang ubana, posible na silang matikitan o pamultahon. Well, atong ginapaabot no, not only limited sa vendors as well as the market goers nga gi-reactivate na to, balik nga malimpyo ang sulod o gawas sa palengke. And as much nga may plano pagtapuhon, depende na nga sa public safety office kung i-implement na ba itong parking with pay. Kung limpyo naman siya, na naman ng mga marking diya, ma-implement na lang tao parking with pay. No? Ginahulat na lang nato na kung sa taas. Eva Caito, Brigada News. At tangi sa mong pagbalik, bakuna sa mga estudyante voluntaryo apan medical practitioners padayong gaawhag. Livelihood program alang sa mga apektado sa ASF. Pagkitanong pondo sa LGU Norala. Poultry farm sa Butuan. Pinungdan sa pagdugok sa mga langaw. Gi-inspeksyon. Mga violasyon nakitan. Tarang-tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Sa Pulumulok, South Cotabato, partikular na sa Purok Matinaw, Kabahin sa reklamong pagkuyanap sa mga langaw sa ilang lugar. Sa karon, nakunhura na matud pa ang ihap sa mga langaw nga nahimong purwisyo sa mga residente dito. Apan ang hinaot ang mga residente nga unta hingpit nang mawala ang mga langaw sa ilang lugar. Actually, ma'am, kuan na, wala na may nagreklamo, minimize nyo. May naaman, pero ginagumay, kay ginapa-inscription kay kung di mo kuan sa itisyon, pamultahan. Gamay-gamay lang kay karon pero sa sunod siguro adlaw, nahanap po ni, kay mag-open naman po, mag-sample naman po sila diri sa pikas. Ni gamay-gamay, hinoon karon, kapag kontrato ng aging simana. Manulod yun sa kwarto, kay kuan man kay alangan og diri ka sa gawas perti una pamukaw ng langaw sa kwarto ng mga sirado perminti kay abre agoy Ginoo ko perting yung naghan. So gina-refresh lang namo sa ilaha to maintain lang ma-sustain pod ang kalimpyuhan sa ilahang palibot. Dili man maano tanan but actually at least makahimo man sila og action pod nga maiwasan pod or mabawasan man lang ang langaw nga moadto sa ilahang panimalay. Mag-isiglimpyuhay lang ta sa ato ang palibot, limpyuhan lang nato og itarong nato segregate ang mga basura nga at least sa langaw dili kayo makadapo or dili kay makaadto sa ato ang panimalay og technique na lang kanang spray or pangsugpo sa langaw nga makaano sila ma-attract man sila nga mapatay man sila. Gikakulba sa mga residente ang paghugmak sa yuta nga gitindugan sa usa ka poste sa Manansala Street, Barangay North ning syudad. Matud pa delikado kini kuno galing maglinog tungod sa pagkabanda sa pipila ka bahin sa yuta nga gitindugan sa mong poste.
Tungod nini, nanawagan ng mga residente o ginanaling solusyon sa mga ahensya sa gobyerno. Ibrigada mo Eva Kaitom. Nahugmak nga yuta. Ang yuta, gibarugan pa og poste. Rason nga gikabalakan nila Jimmy. Dili nini tinuod nga pangalan. Residente sa Manansala Street, Barangay North ning syudad. Gigakulba niini ang pagbanla sa pipila ka bahin sa yuta sa gitindugan nga poste nga tapad ra usab sa ilang klinik. Ang delikado ani because ang sa ako sa kalawom na sa iyang kuan may possibility nga kung makita ali mo diri na anay ga crack diha nga sa simento namo sa among side sa among clinic. So may possibility niya nga kini among clinic basi time will come pasagdan ni maybe after 3-4-5 months basi mahugno lang ni. Kay maabot na ang di kuan dito ang mura mo irod ng lupa dito sa ilalom. Marso sa dihang ilaha kining gireport sa barangay aron nga ipahibalo ang ilang kahimtang ug dili pa matud pa inana kadako ang bangag sa yuta kaniadto. Apan ang pag-report nila sa barangay, wala si kinsa mang miadto aron nga lantawon ang maong pagbanlas sa yuta. Sa ikapilang higayon nga sige na sila report, dito pa kini naadtuan. Now after pag-report, ang barangay nagpromise mo nga moari samba usa ka government agency ang moari diri to check the kining hole nga niya karon diri. Now, ang naitabo after how many days, pila ka days miagi, wa may naitabo, wa may miabot. So another call na Miss Barangay, din ang barangay nagpadala diri og I think at the time murag na itaga water district ay miari diri, gi-check lang nila. Pero pag-check, walay milakaw na sab after, wala na sa mabalik. So, pila ka kuanan, miabot ang May, June, July, nag-worsen ang situation. So, ang naitabo, nag-report na sa this time sa brigada. Matud pa ni Jimmy, sa dihang gitan-aw kini sa mga personahe sa City Engineer's Office. Nahibalan nila nga ang rason sa pagbanla sa yuta, gumikan sa tubig gikan sa ilang silingan. Nagmugna matud pa sila og kanal, hinungdan nga ang tubig wala nakaabot sa drainage ug mibara ang tubig hinungdan sa pagbanlas sa pipila ka parte sa yuta. So ang ako ani nga unta anytime tomorrow unta or within this week maayos ni para mawala among kulba nga basi time will come kini poste unya basi mo ni mudatog sa among clinic or sa among property or either mo igo na sa dalan unya na maigo ang sakyanan which is makahimo pagkadaot. Wala pa usab ikumpirma sa buhatan sa City Engineer's Office ang kaso sa yuta tapad sa klinik nila Jimmy ug paimbestigahan pa sa iyahang mga personahe ang nahitabo. Gitawagan usab namo ang buhatan sa Socoteco 2 ug matud pa sa Area Operations Manager sa buhatan. Gilayong i-check nila ang poste nga anaa sa maong lugar. Sa karon, walay laing handom sila Jimmy ang agarang aksyon aron masolusyonan ang ilang dugay ng mulo. Eva Kaitom, Brigada News. Ungan sa pagsaulog sa Linggo ng Kabataan 2022, adunay gipahigayon nga mga aktibidad sama sa extemporaryong pananalita kon extemporaneous speech. Sa 26 ka barangay, napulo lang ang adunay mga representante nga tag-5 ka kabatanunan. Tumong matud pa sa mga aktibidad nga makahatag og kalingawan ingon man pagtulunan sa mga kabatanunan ug aron mapakita ang ilang mga talento. Yes, actually we invite all the barangays to have their representative cast. So we sabay-sabay kasi kami nag-celebrate ng Linggo ng Kabataan. This is according to our R18742 yung National Youth Commission na nagbibigay na dapat yung city or any local government unit magkaroon ng counterpart ng ating mga city official, local officials, boy and girl. Kaya ayun, ito, Linggo ng Kabataan. Kumbaga, sa Imo-Sinsin siya ginagawa all over the city. Para po kasi sa mga youth, yung mga engagement like this or opportunities like this aren't just competition alone. Sometimes it also means to express the things that you want to express, especially sa mga societal issues natin. And glad na nakasali ako dito. And
for those people na they don't know how to, they can always tap naman the city because the city are always up for the youth talaga, para sa kabataan. And using this opportunity is like giving yourself a try to widen your platform and widen the voice that you have, or strengthening the voice that you have, and honing your skills na rin para nasasanay na maraming tao yung nakakilala mo. Of course, to really utilize my skills when it comes to communication, I believe kasi mas mahasa pa yung skill mo through experience, and this being one of the finalists is also a great experience for me na mas mahasa pa dyan ko og sa ko ang skill na magamit na ko in the future. Sa karon padayon paghihapon ang mga aktibidad sa Linggo ng Kabataan 2022 nga dunay temang Intergenerational Solidarity, Creating a World for Ages. Mulungtad kini hangtod Agosto 19 adlong Biyernes. Padayong nakaapekto karon sa takumbahin sa Mindanao, partikular na sa Soc-Sargen Region, ang southwest monsoon ug localized thunderstorms. Mao nga, kanunay nato karong masinatian ang init-uwan nga panahon. Ibrigada mo, Rachel Jean Mantile. Init sa buntag, ulan sa hapon. Pila ka adlaw na kining masinatian, particular na sa Soc-Sargen Region. Matod sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kun PAGASA, dakong epekto ang southwest monsoon sa pabag-o-bag-o karong panahon. Diri sa tuwa sa Soc-Sargen area, so naatay bahagya nga mga mapanganuron nga kalangitan og naapoy uban nga mapanganuron gyud og kanina nidala nga mga ulan og kaning kadali lang ulan, pero napoy mga kusog gyud nga mga ulan, labaw na og kanang naikilat og dalugdog nga dala. So muna atong ginatawag nga thunderstorms. Unya ang localized thunderstorms po diri, which is normal lang sa isa ka tropical country, is because na-enhance kaning localized thunderstorms nato, or napakusog ang kaning localized thunderstorms nato tungod na ning La Nina o kaning habagat. So tungod inana posible ang flash flood o landslides. So labaw na og kusog kayo nga mga pag-ulan sa hapon or sa gabi. Ang mangbubuko na si Giovanni Duyang minus ang income basta tig-uwan. O si Jeremy Chang, negosyante, na matod pa niya kung dunay pag-ulan, gamay lang ang mamalitay. Tanjut expected na ginani mo nga magahina gid siya. Pero kung normal lang siya nga walay ulan, okay raman, makakuan japon, makasulod yapon. Daghan man jud si magsulod diri. Especially Thursday, Friday, Sunday na agi na siya. Pag mag-ulan dira expectation na ginani mo. Kanang maabtan mig ulan diri kada hapon, usahay magmingaw pod, gamay lang among customer, mabilang lang, tapos di mahurot among butong. Muna pag di namin maabtan ng gabi, mauli na lang mi kay siyempre ulan man. Usahay maabtan mig gabi kanang napay mamalit. Usahay pod wala na pod mingaw. Ana lang kuan diri kanang aduna usab ginamonitor karon ang PAGASA nga low pressure area nga anaa pa karon gawa sa Philippine Area of Responsibility. Apan magpabiling magbinantayon ang mga residente ilabi na sa mga anaa sa flood prone areas. Feber nga naay kaning magdag-om na og makita nato ang mga warnings o advisories. Mabasa nato, madungga nato sa mga reports aning mga panghitabuan mga thunderstorm warnings nga gikan sa PAGASA og i-distribute kini nga impormasyon sa ato ang mga authorized nga mga agencies, partner agencies pa nato nag-cooperate sa pag-distribute aning information pareha ng OCD, DRR o atong mga LGUs kana sila og diri mismo sa PAGASA og kaning magbantay kita labaw na sa mga thunderstorm warnings kay pwede na mo tabo in span of 3 hours at least makabaluta anaay mga thunderstorm, mga padulong which can cause sa mga kusog nga mga pag-ulan. Sa weather forecast bulletin sa PAGASA karong adlaw hangtod ugma sa alas 5 sa kadlawon. Ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapangunuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog.
tungod sa southwest monsoon kon localized thunderstorm. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasadnapang direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod sa karagatan. Russell Jean Mantile, Brigada News. Voluntary kundi obligado ang mga estudyante nga magpabakuna bato COVID-19 apan luyo niini padayong gaawhag ang mga medical practitioner ngadto sa mga ginikanan nga kung mamahimo pabakunahan ang mga kabatan-unan aron adunay proteksyon batok virus ilabi na nga hapit na ang face-to-face classes. Ibrigada mo, Mike Kumilang. Nagapabilin sa gihapon nga voluntaryo ang pagpabakuna sa mga kabataan kontra sa COVID-19. Ini ang ginpahayag ni Dr. Rogelio Aturdido Jr., Provincial Health Officer sang South Cotabato sa interview sang 95.7 Brigada News of FAM Coronadal Consariin. Base sa pahayag ni OIC Health Secretary Maria Rosario Vergere, hindi pilitanay ang pagpabakuna apang ginawhag lamang sang ahensya nga hingalitan ini agud proteksyon sa COVID-19 ilabi na nga madamo nga mga variants ang nagasupreher sa subong. Suno kay Aturdido, dako nga bulig sa mga kabataan ang pagpabakuna, ilabi na nga magapatigayon na sila at sang face-to-face classes sa maabot nga Agosto 22, 2022 sa Marason nga simana. Ginpahayag ni Aturdido nga ilang nga ginapaintindi sa mga ginikanan ang ini nga programa sang gobyerno, bangod mangin proteksyon ini para sa mga kabataan, subong man sa mga manunudlo. Mike Kumilang, Brigada News. Kahinan og pondo sa lokal nga panggamhanan sa Norala, South Cotabato ang sugyot nilang livelihood program alang adto sa mga apektado sa African Swine Fever o ASF aron alternatibong pagnabuhian ilay nga magbuhig baboy sa mga tugkaran. Ibrigada mo Jed Sebanes, Gape. Magapain sang pondo ang municipal government sang Norala para sa mga apektado sang African Swine Fever o ASF nga mga hog raisers. Niyang ginpayag ni Norala Mayor Clemente Feduc sa interview sa 95.7 Brigada News of Coronadal. Suno kay Mayor Feduc nga magadihon ang mga ini sang isa ka livelihood program agud matagan sang bulig mga backyard hog raisers. Kaginigo sang ASF sa nasabit ka Banwa. Gindugang pa ni Feduc ang lakip sa posible nga makuha sa mga affected hog raisers ang replacement sang ilang mga ginupot nga mga baboy. Naibaluan nga mangin prioridad sang amo nga programa ang 21 ka mga hog raisers nga una ginigos ang ASF sa among nga Banwa. Siling ko gani sa aton mga kaupod man diri nga mga municipal official, elected officials na binagidal sa ang bayan ko alokar kita sang pundo para sa pagbulig na binagidal tong mga naapektuhan sang kaling nga bisan pa man makabulig man kita nga ma-replace at tong ila hindi man sila nga ma-replace tanan pero at least mapadayon sila nga may palangabuyan. Ang nangin pahayag ni Norala Mayor Clemente Feduc, Jed Sebanes, Gape, Brigada News. Nakitaan ang mga bayolasyon ng usa ka poultry farm bayan sa Tuan. Human kinig inspeksyon sa buhatan sa City Health Office, City Environmental Office ug mga opisyales sa barangay Sumilihon tungod sa reklamong pagdugok sa langaw sa ilang lugar. Ibrigada mo, Raymond Octubre. Gironda sa mga ginsakpan sa City Health Office, City Environmental Office o mga opisyal sa Barangay Sumilihon ang WPM Poultry Farm nga nahimutang sa Purok 1 Barangay Sumilihon ni Dakbayan sa Butuan. Resulta kini sa reklamo nga nadawat sa Barangay Council gikan sa mga residente tungod sa pagtagsa sa mga langaw sa ilang kabalayan. Sa pag-inspeksyon sa mga otoridad, nakita ang ubay-ubay ka mga violation. Diin ang inisyal nga gibutyag sa taga-Sienro o CHO nga kalapasan mao ang improper waste disposal, improper drainage system, failure to maintain cleanliness, failure to present legal documents, unwearing of protected gear sa mga personal sa farm, o failure to implement pesticides sa mga langaw. Sumalapas sa taga-City Environment Office nga disir na sila mohatag ang kompletong detalye oras nga mahuman ang ilang report kalabot sa mga nakitang violation. Sa inisyal nga kasabutan ni Kapitan Mario Sanicalo o sa taga-CHO o Senro nga temporaryo usang isuspenso ang operasyon sa poultry farm hangtod sa ila na makomply ang tanang requisitos nga gikinahanglan ug makorek ang ilang mga sayop adisir sila makabalik sa pag-operate. Ilabi na nga wala sila napakita nga permit to operate.
di gid makaya tanaw ng langaw maraog gabi gid gakanap gid ang langaw. So ako bitang ipaabot gid sa tag-iya nganong nagapresyo sila nga wa man gyud mohapit sa atong barangay aron gi-bypass na ang barangay. So man ni tabo karon nga ni come up ang problema sa mga katauhan. Una, sorry ko kay wa sila mo lukat og clearance dire for business permit. So wa gini permit nga kuan niya naghatag na gini problema sa mga barangay official, naghatag gini dako ka problema sa mga katauhan sa barangay Sumilihon. Aminado ang dumala sa maong farm si retired Dr. Edgar Gabot nga doon sila pagpasagad sa pagpadagan sa poultry farm ug disaad nga ilang ibutang sa tama ang ilang mga sayop. Unang-una no, mangayo mi dispensa. Kay na naman di naman nato ni kalimod. Wala na mo ni ga-expect. Kung mi nag-expect nga inaani ni ka kuan ka conducive for breeding sa langaw ni nga poultry. Ang amo alang kuan is kung makagrow mi sa sunod dili na yung ani ang kuan, dili na ni mahitabo. Raymond Octubre, Brigada News. Giaprobahan na sa usa ka komite sa Kamara ang pagpostpone sa barangay ug sangguniang kabataan elections na gikatakda karong Disyembre. Sa boto nga 12-2 ang mga sugyot sa pagpostpone sa eleksyon. Gipasa sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang tanang 12 ka miyembro sa komite. Oto pabor sa pagpostpone ini si ACA Teachers Party List Representative Franz Castro o Kabataan Party List Representative Raul Manuel Lang ang nagboto batok sa sugyot. Ginsistir sa duha kamang magbabalaod ang pagpospone sa piniliay o sa kalakang aron mahikawan o katungod ang mga botante sa pagpili kung kinsa ilang gustong i-install ng mga opisyal sa barangay o SK. Ang mga mudaog nga lokal nga opisyal sa Disyembre 2023 formal nga mulingkod sa unang adlaw sa tuig 2024 ug moserbisyo sunod sa 3 ka tuig. Gisuspende sa procurement service sa Department of Budget and Management ang tanang pagpalit niini og non-common use o equipment sa mga buhatan sa gobyerno. Ang bagong PS-DBM Executive Director si Jenny Santiago nagbuhat ang taliwala ng malyaging direktiba human sa sunod-sunod ng pagtatag sa Commission on Audit sa gipalit ng ikipo alang sa gobyerno. Apil na niini ang overpriced ug outdated nga laptops alang sa mga public school teachers sa DepEd. Ingon man ang pagpalit og PPEs gikan sa supplier nga dili accredited sa FDA. Mato ni Santiago, epektibo dayon nga ilang gisuspende ang ilang procurement process. Tungod ini, dili mo dawat ang ilang buhatan sa mga procurement requirements alang sa non-common use supplies and equipment o non-CSES aron makatuto kita sa nagunang mandato ini sa pagpalit sa mga CSE. Lakip sa mga CSE ang mga kinahanglanon nga supply sa mga opisina sa gobyerno sama sa mga ballpen, papel, stapler ug uban pang mga gamit sa opisina. Ang Ukraine sa makausapa nanawagan sa kalibutan sa pagpahamtang og mga silot sa Russia samtang nagpasidaan sa posibleng katalagman sa kinadak-ang nuclear plant sa Europe. Asa na itabo karon ng shelling ang World Nuclear Watchdog unang sidaan sa usa ka grabeng trahedya unong ang mga panagsangka doon sa Zaporizhzhia nuclear plant sa southern Ukraine. Gipasidanan usab ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga sundalong Ruso na kung atakihon nila ang site sa Enerhodar City naghuptan karon sa Russia, may mo silang usa ka special target. Dinimbahina nanawagan usab si Zelensky sa ubang mga nasod aron ipakita ang mas isog na tubag sa gibuhat sa Kremlin. Gihingos ganini na kung ang kalibutan dili magkahiusa sa pagpanalipod sa nuclear plant, kini nagpasabot ng kalibutan na pakyas. Nagplano ang World Health Organization kung WHO nga usbon ang ngalan sa monkeypox.
Tungod niini ang WHO nangayo og mga sugyot sa publiko kung unsa ang mamahimong bag-o ngalan niini. Pananglitan sa Brazil asa adunay tawo nga nag-atake sa mga unggoy nga nagtuo nga sila ang nagdala sa nahisgotang virus. Ang tingpamaaba sa WHO nga si Fadela Shaib gipaklaro nga ang nasangpit ka ngalan gipagawas sa unang higayon tungod sa gipatuman nga best practices sa paghatag sa ngalan sa mga sakit. Matud niya, nagpagawa sila og website alang ni atong gusto mohatag og mga sugyot alang sa bagong ngalan sa monkeypox. Ang sakit unang nadiskubrihan ni atong 1970 sa Demokratikong Republika sa Congo ug sukad ni atong mikaylap sa mga nasod sa West ug Central African countries. Sa pagkakaron, aduna nay 31,000 ka kaso sa monkeypox. Sa Ronda Brigada karong adlaw Miyerkules, mga storyang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada News TV. Ako si CJ Serin. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko, panay sagol bakak, tanan alang sa kamatuuran. Ako si Brigada Attorney Can Balyeke ug kini ang Ronda Brigada.